Ngayong araw na ito mga kapatid, ang ating pag-usapan ay pinamagatan kong bakit kailangan ng bugtong at buhay na Diyos ang pera mo? Bakit? Sa palagay mo kayo, bakit? Kung ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, alam niya ang lahat ng mga bagay, bakit kailangan niya ang tulong mo? Yan po ang katanungan mga kapatid. Bakit kailangan ng bugtong at buhay na Diyos ang tulong mo at bakit ang pira mo? Now, that is a legitimate question, ladies and gentlemen. Legitimate question yan dahil marami ho ang nagtatanong. Kung nalala nyo yung previous topic natin sa ating palatuntunan, pasulahe, sabi doon, ang diniscuss natin, sinabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Pag sinabi natin workout mga kapatid, pag nag-workout ka, pupunta ka ng gym. Anong gagawin mo sa gym? Mag-workout ka, gusto mong palaki ng muscle, gusto mong magpapayat, gusto mong maging parang Arnold Schwarzenegger, ibig sabihin ng workout. Ang workout po mga kapatid ay hindi po yan ginagawa na isang araw lang. Araw-araw kang mag-workout para ma-achieve mo yung desire na gusto mo sa iyong katawan. Ganon din sa ating pananampalataya sa bugtong at buwis, araw-araw mga kapatid, nag-workout ka. Sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Na may takot, nanginginig ka pa. Ibig sabihin, seryoso ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Hindi porke na ikaw ay nabautismuhan na, hindi porke na ikaw ay nakatulong sa gawain, tapos na. Pastor, nagbigay na ako last year. Okay na yon. Hindi ho mga kapatid. Every day, according to the blessing that God bestowed upon you, you are going to help the ministry. We talk about yung Lucas chapter 8 verse 1 to 3. Nakita natin doon mga kapatid na ang bugtong at buhay na Diyos, nung siya po ay nangaral mga kapatid sa Ebanghelyo ng Karian, yung mga taong sumasama sa Kanya, yun ang gumagasto sa Kanya. Basahin niyo. Saan kumukuha ng pira ang bugtong at buhay na Diyos ng mga aral sa mga kapatid? Mayroon bang ibon na galing sa langit? Mayroon bang pira na hulog sa langit mga kapatid? Hindi. Yung mga taong nakikinig sa kanyang mensahe, yun ang tumutulong sa bugtong at buhay na Diyos. Kung saan siya pumunta, yun ang tumutulong sa kanya. At karamihan doon, babae. Palakpakan natin yung mga babae. Hindi wag niyong ismulin yung mga babae, mga kapatid. Maraming magagawa ang babae. Katulad ngayon mga kapatid, ang magiging sunod na presidente natin, babae. Palakpakan natin. Kaya ang tanong natin ngayong araw na Sabado, that this is a very legitimate question, and why would an all-powerful and all-knowing God need my money? Siya may-ari ng lahat ng mga bagay, nakikita at hindi nakita, ang bugtong at buhay na Diyos ang may-ari ng lahat, bakit kailangan niya ang pera ko? Do you think it is a legitimate question? Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid habang kayo nakikinig ng ating palatuntunan, pasulahi, at kapag tayo ay mayroong pagpupulo mga kapatid, why there is always money involved? At yung iba naman mga kapatid, mga like for example, yung ibang mga elder natin, ayaw nilang manghingi ng tithes, ayaw nilang i-promote ang tithes dahil nahihiya sila. Sabi niya, Pastor, hirap na yung mga kapatiran. Kami na lang, pag may ambagan, kami na lang. You are not giving them chance to help. Why? Because you are ashamed. And why you are ashamed? Bakit ka nahiya mga kapatid? In the first place, nakita mo yung mga kapatiran, hirap na hirap sila. But always remember this, brothers and sisters. Your poverty is not an excuse for you not to give. Remember the Macedonian brethren. Sa lahat ng mga manampalataya, mga kapatid, during the time of Apostle Paul, ang Macedonia, ang pinakamahirap sa lahat ng mga mananampalataya. So ang ginawa ni Apostol Pablo mga kapatid, lahat ng manampalataya, hiningian niya, maliban sa Macedonia. Hindi siya humingi doon. Alam mo ang sabi ng Macedonia, bakit sila lang Apostol Pablo ang hiningian mo? Bakit kami? Hindi. Tutulong din kami. Palakpakan natin. Do not make an excuse of your poverty not to help. Di ba? Tingnan mo yung ating mga kababayan pumunta doon sa Puerto. Yung pagputol nyo ng mga dahon doon, paglinis nyo doon, it doesn't involve money. Lahat po ng tao mga kapatid, kung talagang gusto mong tumulong, may magagawa ka.
Ha? Hindi yan hadlang mga kapatid. At ang kasagutan ng katanungan, bakit kailangan natin mga kapatid? Kailangan ba na bugtong at buwan na Diyos ang pera mo? Ang kasagutan niya mga kapatid ay mababasa natin sa Awit, Kapitulo 50. Ito po ang sabi mga kapatid. Ito ang sabi ng bugtong at buwan na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi niya, Awit, Psalms 50, verse 10 to 13. Every beast of the forest is mine. Lahat ng hayop sa kagubatan ay akin. The cattle on 1,000 hills. Yung mga baka sa lahat ng mga kabundukan. Sino may-ari? Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. And all the birds of the hills. Sino may-ari? Ang bugtong at buhay na Diyos. And all that moves in the field is mine. Lahat ng gumagalaw, sino may-ari? Ang bugtong at buhay na Diyos. If I were hungry, I would not tell you. For the world and its fullness are mine. Pag mayroon kung nagutom ako, hindi ko sabihin sa inyo, dahil ako ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Ako ba ang kumakain ng laman ng mga toro na yan? O uminom ng dugo ng mga kambing? Ang punto ng bugtong at buhay na Diyos, ako ang may-ari ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ko kailangan ang handog ninyo. Period. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang may-ari ng lahat. Hindi niya kailangan ang tulong mo. Ano ba ang pwede mong ibigay sa bugtong at buhay na Diyos na hindi niya pag-ari? Mayroon ka bang pwede ibigay sa bugtong at buhay na hindi niya pag-ari? Mayroon akong kanta niya mga kapatid, The Great and Awesome God, the Rock of my salvation. I have nothing in this world. I cannot give my heart to you because my heart is yours. Parang si Pogs siya at si Brother Bunding, o si Mother Bing. Pag humingi ng pera si Pogs, mga kapatid, sa kanyang nanay, sabi ni Pogs, bigyan mo ko ng malaki kasi bibilihan kita ng regalo. Ano man ang mayroon kay Pogs, yan ay galing sa kanyang mga magulang. Siya may-ari ng lahat. Pero bakit kapag ang mga magulang, kapag nirigyan ng regalo ng mga anak, natutuwa sila? How does it feel for a parents to accept gift from a child? Hindi ka ba masaya? Yung anak mo, binibigyan ka ng regalo. Galing sa iyong pira. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, God owns everything and He doesn't need anything. Everything in this world that exists, beneath and beyond, belongs to God alone. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Now, because God owns everything, and it will raise another question, and what that question might be. Ito po ang sabi mga kapatid. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, dahil siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Honor the Lord with your wealth. Ano daw? Parangalan mo ang bugtong at buhay na Diyos sa kayamanan mo. And with the first fruit of all your produce, lahat ng unang ani ng tanim mo, parangalan mo ang bugtong at buhay na Diyos. And your barns will be filled with plenty. Ang iyong mga budiga ay mapupuno. Siksik, liglig, at umaapaw. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. And your vats will bursting with wine. Bubusugin ka ng bugtong at buhay na Diyos. Bundat, mga kapatid. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Ito ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Hudyo. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Hudyo? Ninanakawan ninyo ako. Sino ninanakawan? Ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng mga Hudyo, Panginoon, paano ka naman ninanakawan? Sa pamamagitan ng inyong handog at ng inyong ikapo. Kaya kayo ay aking isinumpa sapagkat ako'y ninanakawan ninyo. Kayong buong bansa ay nagnanakaw sa akin.
Ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, dalhin ninyo ang lahat ng inyong ikapo sa aking storehouse upang may pagkain sa aking tahanan. At subukan ninyo ako, sabi ng bugtong at buhay ng Diyos ng hukbo. Sino may sabi nito? Ang Diyos ng mga hukbo. Hindi lang basta Diyos, mga kapatid, yung Diyos ng mga hukbo. And He is using His authority. He is the God who command 1,000 and 1,000 and 1,000 and 1,000 of angels. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nagbigay ka, libo-libong anghel, mga kapatid, nag-aantay sa isang sasabihin ng bugtong at buhay na Diyos. Kapag nagbigay ka, ang libo-libong anghel ay handa upang pagpalain ka, mga kapatid. Isang utos lang ng bugtong at buhay ng Diyos. Test me, says the Lord of hosts. I will not open the windows of heaven for you. Bubuksan ko ang pinto, ang bintana ng langit. At ako'y magbubuhos ng pagpapala na wala ka nang mapaglagyan. So anong nakikita natin dito, mga kapatid? Ano sinasabi do? Bakit hindi kailangan ng bugtong at buhay na Diyos ang ating mga handog? Hindi niya kailangan yung ating mga handog. Pero dito sa Malakyas, bakit parang napakatindi naman ang sinabi niya dito? Bakit parang gusto niyang bumigay tayo? At kapag hindi tayo nagbigay, ay isusumpa niya tayo. If He is the God, the most powerful God, and He doesn't need anything, but why in this particular verse, God is asking us of our tithes and offering? Anong sagot dito, mga kapatid? Ano bang sagot dito, mga kapatid? Bakit ito? Hinihingi sa atin ang bugtong at buhay na Diyos. Karamihan sa mga back to Christ, mga kapatid, pag umasta, parang hindi back to Christ. Nakita ba kayong mga back to Christ na pag umasta, hindi back to Christ? Pag nagsalita, may power medal, may power ID, pero pag gumawa, ang ginagawa nila ay hindi back to Christ. May suot na power medal, pero pag makahusga sa kapwa mo, wagas. Back to Christ yan. Ano pa yung mga back to Christ na mga, tawag na ito? Rude. Ano ba yung salitang rude sa Tagalog? Walang pakialam sa naramdaman ng iba. Iniisip niya lagi siya ang tama. Alam niyo, kapatid, after I graduated sa high school, I worked in a restaurant. Naging waiter po ako. Nagtrabaho po ako sa Boracay. Yung area namin, mga kapatid, meron akong isang section na area doon. Kasi mahilig ako mag-travel, I want to earn my own money. I work in Boracay sa restaurant. Yung area ko, mga kapatid, nung dumating ako doon, yung mga tip namin, bahala ka sa buhay mo, walang makialam sa'yo. Pero makita ng mga tao na sobrang dami ng taong pupunta doon sa area ko, gusto nila hati-hatiin na namin yung aming tip. Kasi sobrang dami, tao balik ng balik doon, mga foreigner. Alam mo pa magkano ang binibigay na tip ng mga tao doon? Pinakamababa, mga kapatid, 1,000. Saan ka makita, mga kapatid, na yung sweldo ko sa isang buwan, nakikita ko lang sa isang gabi? Ganon katindi, mga kapatid, ang waiter. Why? Dahil yung mga nagkumakain doon, talagang mapagbigay. Alam nyo ba yung mga taong inaayawan namin sa Boracay na pumunta doon? Ayaw namin pumunta doon na kumain ng restaurant namin Pilipino. Bakit? Yung mga foreigner talagang todo bigayan. Pero pag Pilipino, karamihan kuripot. Pangalawa, magastos sa tubig. Kasi mga Pilipino, pag naligo yan doon sa dagat, pag ahon yan, magbanlaw yan. Yung mga foreigner, hindi. Pag naligo yan, pag ahon yan, bisa yan, lakad-lakad na yan, wala nang banlaw-banlaw yan. Ganon katindi. Kaya sabi, pag mayroong mga guests na Pilipino, sabi, punong-puno kami. Inaayawan. Tapos pag mag-order, hindi bulto. Pa isa-isa. Pag ikaw waiter, matutuwa ka? Karamihan no, mga kapatid.
Lalo na pag mga galing simbahan, naku mga kapatid, yan ang pinaka-worst sa lahat. Ha? Pag nakasuotan ng mga formal attire yan, pagkatapos karamihan na magsisimba sila, pagkatapos kakain ng restaurant, malalaman mo kaagad yan. Ha? Bakit? Ito, galing itong simbahan. Pag na-tip yan mga kapatid, napakaliit. Ha? Bakit? Kasi karamihan ng mga mananampalataya, ganun. Kuripot. Kuripot, tama ba yun? Ha? Sa Bisaya, tihik. Ha? Tama ba? Ha? Tihik. Oh. Ganon katindi mga kapatid. Si Padre Lahi mga kapatid, pag nakita mo yun, namunta kami ng Asturias, pag kumain yun mga kapatid, pag nakita niyang waitress, bigyan. Kung nakatayo-tayo ka doon, pagpasok ng hotel mga kapatid, bigyan lahat ng gwardiya. Bigay. Oh, no. Bigay. Puro bigay mga kapatid. Ha? Yung pagbibigay na yun mga kapatid, hindi yun pasikat mga kapatid. Pinapakilala mo ang bugtong at buhay na Diyos sa pagbibigay mo. Ha? Kasi yung mga tao magtatanong sa'yo, sino yan? Kumandalahi. Kumandalahi. Grabe ha. Napakaraming mayaman sa buong mundo, si Kumandalahi lang ang nagbibigay. Ha? Kumandalahi lang. Ha? Pero pag kumain ka ng restaurant mga kapatid, ang ganda ng gara ng alahas mo, ang ganda ng damit mo, tapos mag-tip, wala kang tip na ibigay mga kapatid. Wala. Very disappointing. Sabi niya, bakit di nagbigay? Galing simbahan yan. Ha? Bakit? Karamihan na nagsisimba, kuripot. Ha? Hindi lang sa kanila, minsan karamihan din nasa loob ng simbahan natin. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba yan? Ha? Pag kumain kayo ng restaurant mga kapatid, magbigay kayo ng tip. Ha? Pag nagbigay ka ng tip, sabi mo ito, hindi ito galing simbahan. Ha? Yan ang problema. Lalo na pag may power ID ka. May power medal. Tapos hindi ka marunong magbigay ng tip. Tanggalin mo yung power medal mo. Ha? Pag pumunta ako ng palengke, namili ako, sabi ko magkano yan? Sabi niya 50, mahal naman yan. Pa-discount naman. Pagkasama ko yung sultan, sabi niya, Pastor, maganda to. Sabi ko, tumahimik ka nga dyan. Ha? Kasi pag binanggit yan ng pastor mga kapatid, hindi na ako makaka-discount. Bakit sabi niya, grabe naman tong pastor na to, napakakuripot naman. Ano bang simbahan mo? Dadamay patuloy back to Christ. Ha? Kaya kung pumunta ka ng palengke mga kapatid, sabihin mo yung kasama mo, huwag mo ko tawaging pastor ha, para maka-discount tayo. Ha? Ganun yung mga kapatid. Bakit? Dala mo yung back to Christ eh. Ha? Bakit? Karamihan na unang manampalataya, mahina mag-tip. Ha? Well, pag hindi ka marunong magbigay mga kapatid, nakakahiya yan sa pananampalataya mo. Ha? Bakit? Sabi nga, ano bang sinabi doon kami sa Manila? Yung si Mil Chavez. Kilala niyo, sabi niyo tumakbo ng senador, presidente ng mga press club sa Manila, kaibigan ko. Sabi niya, alam mo, kakaiba talaga yan sa Kumandalahi. Sabi ko, bakit? Pag nagkita kami, pistolero yun eh. Bakit? Mabilis bumunot. Pero itong iba dito, naku, grabe. Pakunatan. Ha? I remember Eric San Juan. Yun Eric San Juan, napakatindi nun. Pistolero yun. Ha? Sinakay ako sa bahay nila sa San Juan, kapit bahay nila si Irap eh. Malaki ang bahay nun. Pag pumunta kami doon sa Green Hills mga kapatid, lahat ng mga kamidyaman doon, tatawagan niya, doon siya. Siya ang naglilibre lahat mga kapatid, pati kape, lahat, tinapay lahat, libre niya lahat. Oh, sabi niya, Pastor, punta ka dito. Sabi niya, ano gawin natin yan? Sabi niya, punta ka dito. Nandoon yung mga press club. Oh, tapos siya ang maglilibre lahat mga kapatid. Oh, sige, interviewin niyo Pastor Lahi. Ako pa naghawak ng radio program niya. Ganon si Eric San Juan. Kayo mga narinig niyo paninira kay Eric San Juan, di totoo yun. Kasi nakasama ko yung tao eh. Tumakbo pa ng mayor yon sa San Juan mga kapatid. Kaya kami nagkakilala ni Attorney Rexy Bugaring dahil kay Eric San Juan. Ha? So yun po mga kapatid. Di ba? Nagiging marka sa iyo yan. Ha? Commander Lahi mga kapatid sa Cagayan de Oro City. Nakasakay na lahat ng mga tao, mga kapatid. Pag nandoon ang pangalan ni Commander Lahi, ang eroplano, hindi ililipad yan. Bilis ang takbo yan. Ha? Lahat ng mga porter, mga kapatid, hindi na magbubuhat yan. Bahala kayo mga pasahero dyan. Pagdaan ni Commander Lahi, mga kapatid, tayo na sila lahat. Bakit? Bibigyan, tag isa-isa yan.
Eroplano hindi lilipad. Ha? Kung po'y harangan pa ng mga ano yun, Commander Lahi hindi pa nakasakay. Pagsakay ni Commander Lahi, mga kapatid, saka palilipad ang eroplano. Bakit? Commander Lahi, leave a mark to these people na talagang mapagbigay siya. Punta niya mga kapatid. Ha? Pag dumaan yan sa mga checkpoint mga kapatid, pagpakita ng ID, sabi niya, mayroon kang ID. Mayroon ka bang ID? Gawin ni Padre Lahi mga kapatid, ilabas niya lahat ID niya, pili ka kung anong gusto mo. Daming ID Padre Lahi. Ha? Pili ka kung anong gusto mo. Ilan kayo dyan? 5. 5, Commander. Pag 5, Commander, ito. Bigyan. Tagi 1,000 kayo. Isipin mo yung kapatid. Pagdaan ni Commander Lahi, mga kapatid, wala lang sita-sita. Pagdaan ni Commander Lahi, saludo na lang. Bakit? Commander Lahi, leave a mark. Hindi siya makunat. Kung ang leader ninyo hindi makunat, dapat hindi ka rin makunat. Ha? Karamihan, lalo na yung mga back to Christ, mga kapatid, pag mabigaya na, sabi, karamihan no, mga kapatid na mga hindi totoong back to Christ, makunat yan. Pag usapan ng bigaya na, sabihin na kanila, bigaya na naman. Ibig sabihin, hindi talaga totoong back to Christ yun. Bakit? Nagreklamo na. Ha? Nagreklamo na mga kapatid. Ha? Kaya pag pumunta kayo ng restaurant mga kapatid, hindi masamang magbigay kahit 100. Ha? Hindi masamang magbigay ng 100 o 200. Ha? Bakit? Kapag nagbigay ka ng 100 o 200 mga kapatid, lalong gaganda ang pananampalataya mo. Sasabihin niya, sino ba ang Diyos pinanampalatayan mo? Pag binanggit mo ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, saludo agad yun mga kapatid. Dahil mapagbigay ka. Ha? Pero pag maramot ka, kahit anong sabihin mo, kahit sabihin mo pinakamakapangyarihan bugtong at buhay, hindi maniwala sa iyo yun. Ha? Naalala ko tuloy yung isang pulubi. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng tinapay, gutom na. Mamaya nakita ng pare yung pulubi doon. Ginawa niya, bumaba siya doon, binigyan niya ng tinapay. Nung binigyan niya ng tinapay, mga kapatid, sabi kakainin na sana ng pulubi. Sabi ng pare, ops, wag munang kainin yan. Manalangin muna tayo. Nung manalangin niya, sabi ng pare, Panginoon, pagpalain mo itong tinapay na kakainin ng aking kapatid. Sabi naman ng pulubi, Padre, totoo ba yun? Sinabi mo, kapatid tayo? Sabi, oo, kapatid tayo. Ang Panginoon natin, yung ating Ama. Sabi, kung talagang kapatid mo ako, bakit panis tong tinapay na binigay mo sa akin? Ha? Diba? Pag nagbigay, bumalik ang pare, kinuha yung sariwang pandesal. Sariwang tinapay, binigay sa kanya. Ganon po yun, mga kapatid. Ha? Kung ano yung sinasabi mo, dapat ganon. Pag-isipan nyo mabuti yan. Ha? May punto ba yung sinasabi ko dito, mga kapatid? Does it make sense to you? Ha? May napapansin ba kayo, mga kapatid? Nakaramihan sa mga back to Christ, mga judgmental at mga pangit ang ugali. May napapansin ba kayo niyan? May napapansin ba kayo karamihan na back to Christ, pangit ang ugali? Ha? Tayo? At masasyak ka, mga kapatid. Kaya nakakasyak yun, mga kapatid. Lalo na yung hinangaan mo na tao, pagkatapos, pag nakilala mo na talaga, ganun pala ugali niya. Sabi, bakit ganito to? Ha? Nangyari ho sa akin dito sa back to Christ, mga kapatid, lalo na pag sa panghulang ng bugtong at buhay, ang ganda pakinggan. Pero pag nakasama mo na, pangit ang ugali ng tao na ito? Ha? Bakit ang pangit ang ugali ito? Di ba? At karamihan ng tao, ganun mga kapatid. Ha? Na paano ba natin malalaman na isang tao ay isang back to Christ? Na hindi lang talaga siya nagkukunwari. Paano natin malalaman? Ano ba yung nakaka-upset, nakaka-discourage sa isang back to Christ? Ha? Kapag maramot ka. Kapag tihik ka. Kuripot. Ha? Di ka nagbibigay ng tip. Pag kumain ka ng restaurant. Whether you like it or not, mga kapatid, yan yung sukatan ng tao sa iyo. Ha? Yan yung sukatan ng tao sa iyo, mga kapatid. Pag nagbigay ka ng tip, kahit pumunta ka ng barbershop, hindi ka marunong mag-tip, minsan pag hiwa pa ng ulo mo yan, nasugatan ka patuloy. Bakit? Hindi ka nagbibigay ng tip eh. Ay, sorry. Lagyan natin alcohol yan. Pero pag nag-tip ka, dadandahanin niya yan. Sabi niya gano'n na,
Sir, ako na sunod. Kaya, relax yan. Pagkatapos ito, ika na. Special VIP ito. Ha? Diba? Bakit? Bakit ay maayos? Kasi nagbibigay ka ng tip. Diyan magaling si Father Lahi. Palakpakan natin. Diyan nyo malalaman, mga kapatid, ang totoong back to Christ kung paano siya humawak ng kanyang pira. Ha? Paano ba maghawak ang back to Christ? Ha? Makikilala mo ang isang tao. Makikilala mo ang isang tao. Depende sa paghawak niya ng pera. Tama? Handling money can say a lot about the person. Anong problema? Ha? Alam niyo, mga kapatid, marami mga tao na may misunderstood ang back to Christ. Na may misunderstood nila. Ha? Bakit? Marami mga taong naniniwala, mga kapatid, na kapag ikaw ay back to Christ na, automatic maganda na ugali mo, mabait ka na, mapagbigay ka na. Hindi ho ganun eh. Hindi ganun kadali. Ha? Hindi ho karamihan ng mga nabautismuhan niya ng kapatid, na papunta sila ng pangit ang ugali nila, pagkatapos silang bautismo ay maganda ng ugali nila. Minsan mga kapatid, pag-ahon nila, pangit pa rin ugali nila. Sabi nga ni Nanay Francine, nung nag-back to Christ siya, sabi niya, karon nagbawas-bawasan na yung aking pagbumura. Ha? Sabi niya, nababawas-bawasan na. Tapos nawala na. Yung nabawasan at nawala na, mga kapatid, hindi nangyari na isang gabi lang. Ha? Unti-unti yan, mga kapatid, ang transformation ng tao, ang pagbabago, unti-unti. Not in an instant yan. Unti-unti yan, mga kapatid. Hindi porque, bakit ang bait-bait niya? Back to Christ kasi yan. Hindi ho ganun lahat, mga kapatid. Ha? Bakit madaling magalit yung tao na yan? Ha? Kala ko ba back to Christ na yan? Why? Because there are people, nagkamali sila, dahil iniisip nila, pag nag-back to Christ ka na, automatic, mayroon ka ng transformation. Mayroon na kang pagbabago. Ha? Kaya karamihan mga back to Christ, mga kapatid, bago nag-back to Christ yan, maramot na talaga yan. Ha? Meron nagsabi na, alam mo yung tao na yan, yumaman lang, yumabang na. Dati mahirap yan, bait-bait naman yan. Hindi, mahirap pa lang yun, mayabang na talaga yun, wala lang maipagyabang. Nung yumaman na, lumitaw na ang totoong kulay. Ha? Bakit? Marami namang mayaman na hindi mayabang eh. Di ba? Yung nasa tao yan, nasa personality niya. Ha? Pero yung mga kapatid, hindi po totoo, mga kapatid, na kapag naging back to Christ ka na, automatic, nabago ka na. Ha? Hindi, pagkaahon mo sa bautismo, mga kapatid, halos na, wala na. Ha? Pangit-pangit, dati pangit ang ugali mo, pag-ahon mo sa bautismuhan, biglang gumanda ang ugali mo. Hindi ganun kadali lahat ng mga bagay. Ha? Unti-unti yan. So, ang target natin ito, mga kapatid, na kapag ikaw ay nag-back to Christ na, yung ugali mo ay unti-unting nababago. Pero hindi ho natin nagagawa yan ng isang gabi lang. Dapat lagi kang nakikinig ng palatuntunan, ng Pastor Lahi Live, para one way or another, there's part of your life that can be transformed. Hindi naman pwede, mga kapatid, ang isang lamesa tayo, mabuo yan nang walang nagpapanday. Ha? Pwede bang pagising mo sa umaga, oy, nagawa na yung lamesa. Gahimala. Walang ganon. Ha? Pagkagising ko tayo, sana yung lamesa. Ito yung lamesa natin, Pastor. O, ganyan. Pagising mo sa umaga, bakit tayo ganito pa rin itsura ng lamesa natin? Sabi, hindi, Pastor, pinapatigas pa natin yung, tawag nun? Anong tawag nun? Epoxy. Bago natin lagyan uli. Akala natin, mga kapatid, pag nagpanday, pag paslak mo yan, tapos na lahat, hindi ganun eh. Marami ka pang ilalagay. Ha? Hindi po makabuo ng lamesa na walang nagpapanday. Ganon din sa mga back to Christ. Kapag walang nagtuturo sa inyo, tingnan mo karamihan ng mga back to Christ yan, bakit nagkandawalaan sa pananampalataya? Bakit karamihan na back to Christ ngayon, mga kapatid, naghiwa-hiwalay na, dapat pa naghiwalay, lalago, hindi. Naghiwalay na, lalong nawala. Bakit? Walang nangangaral ng maayos. Oh, pwede ka bang magtanim ng halaman, mga kapatid, na hindi mo dinidiligan? Umaasa ka lang sa ulan? Patay. Ano nangyari sa back to Christ yan naghiwa-hiwalay?
Nabuo ba nila ang back to Christ? Wala. Oh. Napuno ba nila ang komunitas doon? Wala. Bakit maraming nabawas? Bakit? Pag dumadalo sila doon, they are expecting something new and they were going to learn something new. Wala. Ha? Tapos pag nangangaral, kapatid, hindi naman talaga ako marunong mangaral. Hindi naman talaga ako marunong mangaral. Bakit ka nangangaral dyan? Hindi ka naman pala marunong. Pwede ka bang mag-drive ng sasakyan at sabihin mo, hindi naman talaga ako marunong mag-drive. Yung pasahero mo, nervyusin na? Hindi ka pala marunong mag-drive. Bakit ka nandyan? Ha? Di ba? Sumakay ka ng bus, tapos pagkagising mo, kapatid, nakita mo yung driver mo, bata lang. Ha? Ilang pasahero mo sa bus, mga kapatid? Sobrang dami. Lahat ng buhay ng pasahero mo, kapatid, nakasalalay doon sa driver. Ya? Kaya karamihan ng driver, mga kapatid, nandoon sa langit. Pinagpapala. Ha? Karamihan ng mga pastor, mga elder, nandoon sa impyerno. Bakit? Kasi karamihan ng elder, pag nagmensahe, natutulog yung mga membro. Samantalang yung driver na kaskasiro, mga kapatid, lahat ng pasahero na nagdadalangin, na nanasal. Pag bugtong at buhay na Diyos, iligtas mo kami. Ha? Nananalangin lahat. Kasi, ha? Ano ba yung, mayroong bus dyan sa mga kapatid sa Bunding, sa Manila? Mayroong bus doon na, lupit talaga. Yung mga nagtatrabaho sa opisina, doon talaga sumasakay dahil talagang rubo-rubo talaga, mga kapatid. Yung ibang mga bus, mabagal. Pero yun talaga sinasakyan na. Dahil talagang halos ata buwis buhay ang driver. Ha? Rubo-rubo talaga. Talagang bilis talaga magpatakbo, mga kapatid. Ha? Ganon yun. Nababago tayo. Ha? Dito sa Back to Christ, mga kapatid, ito ay isang lugar na unti-unting babaguhin ng ating bugtong at buhay na Diyos. Unti-unti. Ha? Ha? Pag nabautismuhan ka na, ano mangyayari? Ang banal na espiritu ay bababa sa'yo. Pag bababa sa'yo, mananahan sa'yo. At pag nananahan yan, sabi ng bugtong, okay, iayos ko muna dito yung aking hindi naayos yung lamisa. Yung mga kutsara, hindi maayos. Ayusin natin yan. Unti-unti pa lang inaayos ng banal na espiritu yung pagkatao mo. Ha? Mayroong transformation. Ha? Di ba? Unti-unti yan, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ako ay isang back to Christ. Lakasan mo. Ako ay isang back to Christ. Mahal ko ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi ako perpekto. Ang bugtong at buhay na Diyos ay kumikilos pa rin sa aking puso upang ako'y baguhin. Sapagkat siya nagpapanday sa loob ng aking puso upang baguhin ang aking pagkatao. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba ang ganda? Binabago tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Babaguhin niya tayo. Ganon din sa ating paghawak ng pera. Part of the transformation sa lahat ng back to Christ ang paghawak ng pera at paano gamitin ang pera. Paano ba natin gamitin ang pera? Number 1. Paano natin gamitin ang pera? Number 1. Inaasahan ng bugtong at buhay na Diyos na magbigay ka ng handog. Inaasahan ng bugtong at buhay na Diyos na magbigay ka ng handog para maalaala mo na siya ang Diyos ng mga Diyos at hindi ikaw. Yun ang dahilan kung bakit ka nagbibigay. Para maalala mo. Para may lupa ka, mga kapatid. Paano mo malaman, mga kapatid, na hindi ikaw may-ari ng lupa? Natural. Pag nagkaroon ka na ng harvest, may kahati yung may-ari. Kasi pag hindi ka na nagbigay doon sa may-ari, sabi ng may-ari, parang inaangkin mo na tayong lupa ko. Hanap na ako ng iba. Bakit? Hindi mo na ako binibigyan. Para pag nakikita tayo, parang hindi mo na ako kilala. Pag nagkakasalubong tayo dati, nung hindi pa kita nakatira sa aking lupa, malayo pa lang, tumakaway ka na.
Pero ngayon, nung nakatira ka na sa lupa ko, lalo na pag-harvest na, hindi mo na ako makita. Lumalabo na ba ang iyong mata? Ha? Mayroon ka na bang katarata? Ha? Naglabo lang mata. Ha? Ganon din sa ating pagbibigay, mga kapatid. Nagbibigay ka, mga kapatid, upang maalala mo na ang bugtong at buhay na Diyos siya ang Diyos mo at hindi ikaw. Yun ang pinakaunang dahilan kung bakit ikaw nagbibigay, mga kapatid. Ito ang sabi sa awit, Psalms chapter 50, verse 10 to 12. For every beast of the forest is mine. Lahat ng hayop sa kagubatan ay akin. With capital akin. Ang mga baka sa libu-libong bangin ay sa akin. Ang mga ibon ay akin. Lahat ng gumagalaw ay akin. Kung ako'y nagugutom, hindi ko sabihin sa iyo, sapagkat ang buong sanlibutan at lahat ng lanito ay akin. Wala sa iyo. Ano na yung pag-aari ng bugtong at buhay ng Diyos? Lahat. May pag-aari ka? Wala. Sa kanya lahat Wala sa iyo Sino may wallet dito? Sino may wallet? Sino may wallet kayo? Saan nyo nilagay ang pera nyo? Dito sa bra? Parang lola ko, pag magbayad na, kuha dito ang wallet niya. Lagay sa panyo. Buksan uli, buksan, tapos pagbukas, nakalagay pa sa plastic. Pagbukas sa plastic, binakalagay na papel. Sobrang tagal. Doon nakalagay, mga kapatid. Sino may-ari ng pera mo sa wallet mo? Sino may-ari? Ang bugtong at buhay na Diyos. Siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Sino may-ari ng pera mo sa bangko? Ang bugtong at buhay na Diyos. Yung 1 milyon na pira mo sa bangko na nibilya. 10 milyon na pera mo sa bangko. Tawas na ibilya Pag-aari ng bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Bilang isang back to Christ, lahat yan ay ibabalik mo sa bugtong at buhay na Diyos. Wala kang pag-aari sa sarili mo. Ang bugtong at buhay na Diyos, sila may-ari ng lahat ng kapatid. Hindi hinihingi ng bugtong at buhay na Diyos ang lahat ng pera mo. Parte lang ng pera mo ang hinihingi ng bugtong at Diyos. Kakapiranggot lang. How much? It's only 10% of your money that God asks from you. Hindi lahat ng pera mo. Para lang makilala mo na siya ang Diyos mo at hindi ikaw. Lagi kong ginagamit na illustration, mga kapatid, mayroong isang ama. Sinama yung kanyang anak doon sa McDo. Tapos nag-order yung kanyang tatay ng large french fries, mga kapatid. At pagdating niya doon, dinala niya doon sa anak niya, kain ng kain anak, tuwang-tuwa yung anak niya, kain niya. Pagkain niya ng french fries, mga kapatid, siyempre yung tatay, parang, din, parang, tawag nito, parang nainggit din sa anak na kumakain, gusto rin niyang, tawag nito, tumikim. Nung tumikim siya, mga kapatid, kinabing ng anak niya yung kanyang kamay, sabi niya, tay, pakialaman to, french fries ko to. Ngayon tatay, mga kapatid, yun na-shock yung tatay. Sabi niya, ano nangyari sa anak ko? Hindi ba niya alam na ako ang pumunta doon sa cashier, ako ang nagbayad, sarili kong pira, dinala ko dito, ako ang may-ari nito. Hindi ba niya alam yan? Na kung bigyan man niya ako ng isa, kaya kong umorder kahit 10 large french fries, kaya kong gawin dahil marami akong pira. Pero bakit ayaw ako bigyan ng aking anak? Hindi ko naman hiningi lahat. Ang sa akin naman, gusto ko lang tikman. Konting parte ng french fries niya. Ganon din sa ating ikapo, mga kapatid. Hindi hiningi ng bugtong at buhay na Diyos ang lahat ng sayo, kundi ano lang ang pwedeng mo. Karamihan ng mga back to Christ, mga kapatid, to tell you honestly, hindi talaga tapat sa pagbibigay ng ikapo.
Pangiti-ngiti lang yan. But in reality, hindi sila tapat sa pagbibigay. Ha? Ganon po karamihan mga kapatid. Ha? And it happens sa atin. Sa lahat man ng palataya, ganon nangyari. Dapat marunong tayo magbigay. Ha? So ano nang hiningi ng bugtong at buwan na Diyos? Sa atin? Nanghingi siya sa atin ng handog. Ha? Bakit nanghingi ang bugtong at buwan ng handog? Bakit siya humingi ng handog sa atin? Dahil humingi siya ng kunting bahagi sa mga bagay na binigay niya sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Bakit siya humingi? Para lang makilala mo na siya ay Diyos at hindi ikaw. Para lang makilala mo na siya ang nagbigay sa iyo. Siya ang nagpala sa iyo. Ha? Siya ang pinagmulan ng mayroon, anumang mayroon ka. Ha? Kaya karamihan ng mga back to Christ, mga kapatid, mga judgmental, mga pangit ang ugali. Bakit? Bakit mga pangit ang ugali? Ha? Nakalimutan nila, hindi pala sila ang Diyos. Ha? Akala nila sila ang Diyos. Pangalawa, nire-require tayo ng bugtong at buwan na Diyos magbigay ng handog para maunawaan natin ang kasabihan ng Diyos ay Diyos at ang pera ay hindi mo Diyos. Ha? Kaya ka nagbibigay ng handog. Dahil siya ay Diyos. At inilabag sa Diyos. Diyos na mga Diyos. Ang pera mo ay hindi mo Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang pera ay hindi ko Diyos. Anong sabi ng bugtong at buwan? Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ito ang sabi ng bugtong at buwan na Diyos. No one can serve two master. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Mayroon pa ng dalawang Panginoon. Ha? Brother Munding? Hindi lang pala isang Panginoon. Dalawang Panginoon. For either He will hate the one and love the other. Pwede mong mahalin yung isa, kamumuhian mo yung isa. Or He will be devoted to the one and despise the other. Maging matapat sa isa at hamakin niyang isa. You cannot serve God and money. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Isa lang ang paglilingkuran mo. Ha? Kaya magkitataka ka mga kapatid, may mga taong sobrang yaman na. Ang dami-dami na ng pera. Tumatakbo pa rin sa politika. Ngumiti na. Ba't kang ngumiti? Siguro alam mo na si tukoy ko. Ha? You cannot serve God and money. Isa lang mga kapatid ang paglingkuran mo. Ha? Hebrew chapter 13 verse 5. Purihin na bugtod mo na Diyos. Ito ang sabi. Keep your lives free from the love of money. Palayain mo ang sarili mo sa pag-ibig sa salapi. At makontento ka kung anong meron ka. Dahil sinabi ng bugtong at buwan ng Diyos, ipinangako ng bugtong at buwan ng Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita papababayaan. Ha? Ha? Kaya tayo nagbibigay ng handog sa bugtong at buwan ng Diyos. Dinisinyo ito ng bugtong at buwan ng Diyos para palayain tayo sa pag-ibig sa pera. Ha? Kaya yung mga tayo mga kapatid, hindi nila maintindihan ito. Bakit hingi-hingi? Bakit hingi-hingi ng pera? Bakit lagi lang hingi ng pera? Mga kapatid, pinapalaya ka lang ng bugtong at buhay na Diyos sa Diyos na pera. At itong pera, mga kapatid, na Diyos Diyos, hindi lang naman mayaman na nagdudiyos sa pera, kahit yung mahirap, sinasamba yung pera. Ha? Pagdating sa simbahan, mga kapatid, halos ayaw mo magbigay. Pero pag pumunta ka ng SM, pumunta ka ng mga mall, halos lahat ng gustong bilhin, hindi ka nang magtatanong kung magkano, bigay ka agad. Ha? Bilhin mo ka agad. Ha? Di ba? Kaya tayo nagbibigay ng handog sa bugtong at buwan na Diyos para sabihin natin sa bugtong at buwan na Diyos, bugtong at buwan na Diyos, inaasahan kita. Ha? Sa iyo ako umaasa.
Sa'yo ako nagtitiwala, hindi sa pera. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ha? At ang sabi ng bugto at buwan na Diyos, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Purihin ang bugto at buwan na Diyos. Ha? Bakit may marami mga taong ayaw magbigay ng ikapo? Ha? Bakit may mga taong ayaw magbigay ng ikapo? Isa lang po ang dahilan bakit ayaw magbigay. Walang tiwala sa bugtong at buhay na Diyos. Ay, titiwala ako sa bugtong at buhay na Diyos. Pero mabuti na yung sigurado tayo. Ha? Nandito na yung pera natin. Hawakan, bibitiwan pa natin. Nandito na eh. Ha? May tiwala ako sa iyo bugtong at buhay na Diyos. Pero yung pera ko, akin lang. For emergency. Mahirap na. Ha? May tiwala ako sa iyo pero panigurado lang ito sa akin bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yung pagbibigay mo ng ikapo, mga kapatid, nagtitiwala ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Di ba? Parang mayroon kang pera sa bangko. Pagdating mo sa bangko, sabihin mo bugtong at buhay na Diyos, hindi pwedeng maghiwalay ka ng pera. No. Dapat magkasama kami palagi nito. Ha? Ganon po, mga kapatid, ang walang tiwala sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ha? Bakit yung mga tao, mga kapatid, ayaw na ayaw nilang bitiwan yung pera nila? Dahil yung pera nila ay naging Diyos na nila. Ha? Naging Diyos na. Ha? Di ba? Ano nangyari? Yung mga tao nag-iipon ng pera sa bangko, karamihan nun yan ay hindi nagbibigay sa gawain. Ha? Sabi ho sa Washington Post, June 27, 2002, ito po ang sabi, mga kapatid. Survey ito sa Amerika. Ha? Americans, yung mga tumutulong sa mga gawain sa simbahan, ay nagbibigay ng oras at pera sa mga charity. Mas malaki silang magbigay. Saan ba natututo yung pagbibigay, mga kapatid? Saan na natutunan yan? Yung mga taong mahiling magbigay ng tithes and offering, pag mayroong ambagan sa barangay, nagbibigay yan. Bakit nagbibigay? Kasi nasanay na sa church. Yung mga anak ninyo, saan nyo tuturuan magbigayan? Dito sa simbahan. Anak, magbibigay ka ng tithes. O ito, ibigay mo, tithes mo yan. Magbigay ka. Turuan mo yung anak mo. Paano magbigay? Kasi yung pagbibigay, mga kapatid, ikaw rin pagpapalain yan paglaki. Alam mo kung bakit? Pag tumanda ka na, mga kapatid, yung anak mo tutulong sa'yo. Bakit? Na-train mo na siyang magbigay. Ay karamihan ng mga kapatid, yung mga anak, pag nag-graduate na, o di kayo may mga asawa na, hindi na nagbibigay sa mga magulang. Bakit? Hindi mo kasi sinanay. Ha? Hindi nasanay magbigay. Ha? Yung iba ng mga anak, parang nagkaroon ng amnesia, hindi magbibigay kung sabi niya, hindi naman nanghingi si nanay sa akin eh. Hindi ako magbibigay. Alam mo yung mga magulang, mga kapatid, hindi talaga hingi sa'yo yan. Oh. Bakit? Yung mga nanay at saka mga tatay, mahiya man yan. Lalo pag, nak, may pera ka dyan sa'yo mo. Wala akong pera, ma. Mahiya na yan. Ha? Mahiya na yan, mga kapatid. Ayaw ng mga magulang na tinatanggihan sila. I remember one time, mayroong isang tatay na dinalaw yung kanyang anak kasi yung anak niya ay nasa abroad. Yung naiwan doon sa bahay nila, yung asawa. Okay? Dumalaw siya doon. Pagdala niya doon, kasi siguro gusto na miss niya yung mga apo niya. Sa niya, Day, magandang umaga. Alam mo ang sabi ng asawa ng anak niya? Pa, wala akong pira. Sabi ng tatay, Day, hindi ako pumunta dito para sa pira mo. Pumunta ako dahil dalawin ko yung mga apo. Ako pa nga may bigay ng pira sa inyo eh. Ha? Eh ngayon, yung anak niya, galing abroad, nagpapadala ng mga pasalubong para sa, ito, bigay mo to kay nanay, ibigay mo to kay tatay. Yung asawa naman niya, hindi binibigay, tinatago niya. Nung umuwi na yung asawa, naglinis ng bahay, yung mga pangregalo niya sa nanay niya, nandoon nakatago, galit na galit. Sabi niya, alam mo, kaya ko magpalit ng 10 asawa, pero hindi ako pwede magpalit ng magulang, isa lang magulang ko. Pwede kitang palayasin sa pamamahay ko. Ha? Galit na galit. Bakit? Sabi, itong mga nanay ko, nagpalaki sa akin, itong pa nagtulong sa akin, nag-abroad ako, lahat sa kanila. Tapos pinagdadamutan mo yung magulang ko. Ha? Minsan ganun ang nangyayari mo. Yan yung reality. Ha? Na may mga anak na pinagdadamutan ang mga magulang. Ha? Ganun po, mga kapatid.
Karamihan ho nagbibigay, 87.5% ng mga bahay na nagbibigay mga kapatid naman ng palataya ay talagang yan po ay not trained sa loob ng simbahan at sila ay nagbibigay. Ha? Nagbibigay sila sa mga buti. May naalala ko yung isang, dahil ako nakatira ko sa foreigner sa eskwelahan namin. Yung foreigner na yun mga kapatid, matawa ko doon eh. Minsan di ba mayroon kang may binili ka, tapos nakulangan ka ng barya. Sabi ko, ma'am, can I lend 1 peso because I owe this guy 1 peso. Alam mo, at the end of the month, kumatok yung foreigner sa bahay ko. Sabi, Moses, you owe me 1 peso, right? Yeah. Binigay ko, piso mga kapatid. Siningil pa ako. Pero nung nagkaroon na kami, kasi kami, mga pastor kami, mayroon kaming OGT namin. So magkakaroon kami ng crusade sa isang barangay. Humingi ako ng tulong sa kanya. Alam mo mga kapatid, nagbigay sa akin ng 50,000. Nagbigay sa akin ng 50,000 budget namin sa kain, pero piso siningil ako. Ha? Grabe. Ha? Ganon po katindi mga kapatid. Ha? Karamihan ng mga tao, mga kapatid na magpagbigay, talagang pinaglilingkuran nila ang bugtong at buhay ng Diyos at hindi nila dinidiyos ang pera. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yan? Pinakahuling dahilan mga kapatid, bakit tayo nagbibigay ng handog? Ha? Kaya tayo nagbibigay ng handog dahil ang Diyos ay Diyos na buhay at siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nagbibigay. Anong sabi doon Psalms chapter 50 verse 14 to 15? I will deliver you. Offer to God a sacrifice of thanksgiving. Maghandog ka sa Kanya ng sakripisyo ng pagpapasalamat and perform your vow to the Most High. Gawin mo ang ipinangako mo sa Panginoong kataas-taasan. And call upon me in the day of trouble. Sabi ng bugtong at buwan ng Diyos, yung mga taong mapagbigay sa oras na kailangan mo ako, ililigtas kita and you shall glorify me. Napakatindi mga kapatid. Yung tao na magpagbigay mga kapatid, kapag nagigipit ka, kapag tumawag ka sa bugtong at buwan ng Diyos, sabi ng bugtong, nandyan kagad ako. Karamihan mga kapatid na maramot, nagpe-pray, may na-hospital, walang tumutulong. Bakit, Lord, hindi mo ko tinutulungan? Sabi na bugtong at buwan ng Diyos, hindi ka kasi tumutulong. Ha? Anong pangako ng bugtong at buwan ng Diyos? Psalms chapter 50 verse 14 to 15. Ha? Magbigay ka, magpasalamat ka, gawin mong pinangako mo. Sa oras ng kagipitan na tinawag mo ako, ililigtas kita. At kapag nililigtas kita, luluwalhatiin mo ako. Dahil yung binigay mo, kakapiranggot lang yan, pero ibabalik ko sa'yo, sobra-sobra pa. Palakpakan natin ang bugtong at buwan na Diyos. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Kaya pagkatapos pong sinabi ng bugtong at buwan na Diyos sa mga Israelites, sabi ng bugtong at buwan na Diyos sa Psalms 50, hindi ko kailangan ng ikapo ninyo. Hindi ko kailangan ng handog ninyo. Sabi ng bugtong at buwan na Diyos. Hindi ko kailangan, ako may-ari ng lahat ng mga bagay. Pero gawin mo yan. Di ba? Basahin yung talata. Hindi ko kailangan ng pera mo. Pero magbigay ka. Simple as that. Yan po pangako ng bugtong at buwan na Diyos. Proverbs chapter 3 verse 10. Ano sabi ng bugtong at buwan na Diyos? Anong diniklara ng bugtong at buwan na Diyos? Purihin ng bugtong at buwan na Diyos. Give me your first fruit. Ibigay mo ang unang bunga ng iyong tanim. And then, karugtong mga kapatid yung unang bunga, binigay mo. Anong karugtong? Your barn will be filled with plenty. Yung bodega mo, pupunuin ko yan. At yung mag-uumapaw ng alak ang iyong mga lalagyan. Ano? Tama na nakalagay yan, Mother Bing. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Ano yung alilisan? Yung malaking drum. Yung malaking drum, mga kapatid. Hindi lang pupunuin, kundi aapaw pa.
Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Aapaw pa! Malakas chapter 3 verse 10. Ito yung inakusahan ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Hudyo ng mga pagnanakaw na ikapo. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, dalhin mo ang lahat ng iyong ikapo sa storehouse upang may pagkain sa aking tahanan. Put me to the test. Subukan ninyo ako. Sabi ng Diyos sa mga hukbo, bubuksan ko ang durungawan ng bintana sa langit at ibubuhos ko ang pagpapalang wala nang mapaglagyan. At ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, Matthew chapter 6:33. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi, unahin natin, hanapin ang kaharian. Kailan hanapin? Uunahin. Kailan daw hanapin? Unahin mo. Kapag inuna mo yung kaharian, mga kapatid, sabi ng bugtong Diyos, ako nang dadagdag. Yung salitang idadagdag ng mga kapatid, mataling haga yon. Kasi ibig sabihin, pag dadagdag, ibig sabihin, punong-puno na, dadagdagan pa. Pag napumunta ka ng palengke, pag bumili ka ng 1 kilo bigas, dinagdagan ka pa. Di ba pag minsan, pag nagkikilo ka ng bigas, may mga teknik dyan mga kapatid, di ba? Lalo na pag nagkikilo ka. Pag nagkikilo ka, dapat, di ba ang sakit ng puso mo yung nabuhos na yung bigas, tapos sumubra pala, binawasan. Aray, binawasan. Pero pag nakita mong binuhos, lalo magaling na mga tindera, pag nabuhos na, dinadagdagan pa. Ang gandang tingnan. Hindi masakit sa puso. Di ba? Ganon ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. At kapag binigyan ka na, may dagdag pa, nakangiti ka na. Bakit? May dagdag. Di ba? Ganon ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos ito? Kung nananalig ka sa akin, ako ang magsusupply ng pangailangan mo. Itaga mo sa bato. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya ginagamit ng bugtong at buhay na Diyos yung ating mga handog mga kapatid para baguhin tayo. Tagal-tagal mo na sa back to Christ, maramot ka pa rin. Walang pagbabago sa'yo. Bakit walang nagbabago sa'yo? Bakit pangit pa rin ugali mo? Kasi hindi ka nagbibigay ng ikapo. Pag pangit niya ugali ng kapatid mo, karamihan yan mga kapatid, hindi nagbibigay ng ikapo. At karamihan yan nag-hold ng ikapo mga kapatid. Yan ang identifying marks. Kasi dapat pag tagal mo na sa pananampalataya, may pagbabago na. Karamihan mga kapatid na nag-oppose. Nag-question sa ikapo mga kapatid. Karamihan yan mga kapatid, pangit ang ugali. Pangit ang ugali. Bakit? Walang transformation sa buhay nila. Kasi itong ikapo nito mga kapatid, hindi si Pastor Lahi ang nag-imbento nito. Bago ako isilang sa mundo ito mga kapatid, ang Biblia na isulat na. Binasa ko na lang. Ang problema sa atin mga kapatid, nagdudung-dunungan ng karamihan tao sa atin, mas magaling pa tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Sinabi na nga niya Di ba? Sabi nga ni Padre Lahi, alam mo itong mga tao, kakain siya doon. Kasi Padre Lahi, pagkakain nyo nakakamay, alam mo ang tao talaga, napakatalino. Sabi, bakit? Isipin mo, ginawa na tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng kamay. Dinugtungan pa ng kutsara. Di ba? Ganon ang tao, mahilig silang magdagdag. Ganon po mga kapatid ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos. Gusto yung baguhin tayo. Dahil kapag hindi ka nagbigay mga kapatid, ikaw ang babaguhin ng pira mo. Ikaw ang babaguhin. At darating araw mga kapatid, papangit ka. Naalala ko yung pananood ko ng pelikula na The Lord of the Ring. Na yung lalaki mga kapatid na nakahawak ng singsing na yon ay para siyang mababaliw-baliw na halos nabuang na siya kakahawak ng singsing na yon. Hanggang sa nabaliw siya sa singsing mga kapatid. Ganon po ang gagawin natin mga kapatid. Mayroong isang, naikwento ko na ito sa inyo tungkol sa isang taong napakayaman. At the age of 23, milyonaryo na siya. Napakayaman niya. Nung umabot siya sa 50 years old, mga kapatid, bilyonaryo na siya. Lahat ng desisyon niya, yung pag-uugali niya, talagang nakadesinyo mga kapatid na siya ay payaman ng payaman.
At the age of 53, nagkasakit siya. At nung nagkasakit siya, mga kapatid, masakit ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng buhok sa kanyang ulo nangatanggal na. Ha? Pati yung sa kilay niya, mga kapatid, nangatanggal na lahat. Ubos na lahat, mga kapatid. Ha? Itong mayaman na ito, lahat ang gusto niyang din sa buhay niya, pwede niyang bilhin, mga kapatid. Pero ang kinakain niya, biskwit lang. Napakatindi sakit, mga kapatid. Ha? Tapos, nung matulog siya, mga kapatid, hindi na siya makangiti. Ha? Only one time na naginip siya, mga kapatid, na malapit na siyang mamatay. Wala siyang madadala. Ginawa niya, mga kapatid, tinawag niya yung kanyang bugado, yung kanyang accountant, yung kanyang manager, mga kapatid. Sabi niya, tinaningan ako ng doktor, 3 years na lang mamatay na ako. Yung ibang pera ko, ibigay mo sa ospital, ibigay mo sa simbahan, ibigay mo sa mga ganitong mga charity. Pinamigay niya yung mga pera niya, mga kapatid, bilyonaryo. Ha? Pagkatapos, mga kapatid, mayroong yung mga scientist sa Amerika, na mga scientist, siya nag-finance, kaya na-invento yung penicillin, yung gamot sa arthritis. Ha? Siya ang nag-finance doon, mga kapatid, dahil sa pera ng mayaman na ito. At nung nagbigay siya, mga kapatid, nagbago po yung takbo ng kanyang buhay. Unti-unti pong bumalik ang kanyang kalusugan. Ha? Pagkatapos, nagsisimba na rin siya. Nangangaral na rin siya. Nagbibigay siya, mga kapatid. Ang tao na ito, ang pangalan niya, walang iba, si John Rockefeller. Na pinakamayaman na tao sa Amerika. Na nagbigay. Na binago ang kanyang buhay sa bugtong at buwan ng Diyos. Alam mo, sabi ng doktor, na mamamatay siya after 3 years. Alam mo, namatay siya at the age of 97. Humaba pa ang buhay niya dahil siya ay mapagbigay. Dapat gano'n din ang gawin natin, mga kapatid. Tayo pagpalain ng bugtong at buhay ng Diyos. Kapag tayo ay marunong magbigay, huwag natin questionin ang bugtong at buhay ng Diyos. Huwag tayo gamitin yung ating sariling karunungan, mga kapatid. Huwag na kayo magdunong-dunungan. Kung walang pagbabago sa pag-ugali nyo, maramot pa rin kayo. Isa lang po ibig sabihin niya, mga kapatid. Walang transformation sa buhay mo. Kawawa ka, dinodiyos mo yung pera mo. Kaya tayo ay gustong baguhin ang bugtong at buhay ng Diyos. Dahil nung si Adan at saka si Eva ay nagkasala, tinanim ni Satanas ang binhi sa ating puso. Anong binhi? Ang binhi ng pagiging maramot. Ha? Di ba? Yung anak mo, yung nanay mapagbigay, yung tatay mapagbigay, yung anak maramot, napakalayo, mga kapatid. Dapat makikita din yun sa anak, mga kapatid. At kapag ikaw ay mapagbigay, buong barangay dito, mga kapatid, mawilnon ka. At hindi lang ikaw, pati ang pananampalataya mo sa bugtong at buhay na Diyos, back to Christ ka, makikilala sa buong barangay. Katulad kay Nanay Bilya. Ha? Kahit lasing, nakikilala siya. Bakit? Kasi tumutulong siya sa mga nangailangan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Magsitayo tayo, mga kapatid. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.